Ako si Tom at isa akong OFW dito sa Australia. Samahan niyo ako sa araw-araw na gala, tol. Pero masasabi ko, hindi madali ang pagtatrabaho dito. Pero along the way, marami tayong nakikilalang mga kaibigan. At ilan doon ay kinukonsider na rin nating pamilya. Kaya ayos na ayos pa rin, tol. Halika, pag doon tayo dumaan pa city, doon sa kabila sa mga building. Pwede, halika. Yun, may naisip na si Carol. Sa wakas, tayo gagalaw na uli. Ayun, lakad na naman tayo uli para makapunta naman doon sa dulo. Kasi may mga museum doon. Dito yung Bangaro Reserve. Ay, ito na nga yata yun. Ay, yata yung sinasabi ni Wayne, yung asawa ni Tibansky, na yung meron kasi dati dito na previous na yung mga ancestor pa nila. Nung nagkaroon ng reclamation o paghukay dito sa lugar na to, dito sa parte na to. Ito nga yata yung Carol. Na-discover nila na yung previous na city dito, dito pala matatagpuan nung naghukay sila. So parang pin-reserve nila yun para makita nila kung ano yung heritage sa pinanggalingan ng kanilang civilization. Hindi ko lang alam kung saan banda yun, pero sabi sa Darax daw yun. Maaaring dun yun sa inihian natin pala yun. Ginawan siya. Mamamahaling bato yan, May ganito kaming bato sa bahay pero kadikit siya sa pader, tapos nilagyan namin ng ng parang varnish na pang bato. Pero dito, pang siya. Aral-al yung pangalan niya. Na parang pa-tiles na yung hugis nung sa amin. Ito isang bulto Parang siyang may rust effect. Hindi naman siya bakal, pero nagkakalawang yung itsura niya. Ang ganda niyan pagka pinino mo, parang wet look. Ay yung mga pupunta natin. Bangaro tayo. Diyan si Skrillex. Bangaro. Ito yung pinunta natin park dati, tol. Pakita sa inyo. Puntahan din natin, tol. Yun yung parang playground siya. Walang katao-tao. Tingnan nyo, tol. May beanbag dito. Pwede tayo magpahinga. Pwede naman to sa public. Ayan, diba? O yan. Pwede tayo. Ang sarap mag-relax. Ang linis. Maya-maya na tayo malis, tol. Kasi masarap dito. Dito ka parang sa beanbag. May pagkain sana kaming dala kasi hindi kami nakapagdala ng chicha. Tuluto muna siya ng mga kung ano-ano dyan. Meron kasing pinapapilapan sa kanya. May ulit, tol. Mamaya, tol, pag-isipan natin kung magluluto ba tayo o... Gusto mo magluto? Luto kami mamaya, tol, ng sinigangster kasi tagal na namin din nakakain sinigang. Kailangan namin maghanap ng sinigang mix. Ay, nanonood na naman to ng Pinoy nyo. Ano ba yan? Nanonood na naman ng Pinoy nyo. Tapos sinasagot yung contestant. Pagka hindi nasagot ng contestant, nagagalit. Sarap mag-relax dito. Parang nakakatamad pang umuwi kasi higaan ka dito sa park. Beanbag pa. Mahal na sa atin to, itong beanbag na to, Parang siguro mga nasa 8,000 na to. Ito dito, pwede mong gamitin yung beanbag sa park. Ayan, kung gusto mong mag-relax dito, magpay-pahinga ka habang naka-break time ka o day off mo, pwede ka pumunta sa mga park dito. Pero hindi lahat may beanbag. Ito, parang na-timingan lang na Kasi dati nung pumunta ako dito, medyo malamig pa kaya wala pa sigurong beanbag, tsaka itinatayo pa lang ito dati. Ngayon, meron silang pakulo na ganito. Pwede kang mahiga-higa. Sarap. Nakaka-relax. Hindi ko alam kung saan tayo pupunta susunod. Pero maganda yung pinunta natin nung nakaraan yung para siyang aquatic park. Hindi ko lang sure kung magkano yung babayaran dun. Pero bukod-bukod yun na pupuntahan. Mahirap kasi marong move dito. Mahal masyado yung mga entrance. Pero tingnan natin yung marine museum nila. Baka maganda yung puntahan dun. Kaya dun pasyalan natin. Kamaya uli. Yan, tol, matapos ang mahaba-habang pahinga, doon sa bangko na yon, lakad na uli tayo. Kasi medyo malamig na, pahapon na kasi, di ba? Lamig na. Hindi kagaya kanina na tirik yung araw. Ngayon medyo malamig na, kaya ramdam na. Kasi tinan mo, nakapolo lang tayo na first time ko nagsuot ng ganitong polo na medyo decente naman tayong tingnan. May postura ng kaunti. Di ba, Haral? Sabi kami ron. Medyo malayo pa yung lalakarin namin, kaya kailangan namin mag-allocate ng konting oras para makabalik dun sa pupuntahan natin.
Baka pabalik na rin kami, tol. Kasi medyo nadilim na, tsaka ayaw naman natin umabot sa rush hour. Kasi siksikan sa tren, no? Siksikan sa tren. Pero hindi naman sa point na, magsisikuhan kayo. Meron pa rin naman mga upuan, pero yung iba ay standing na sa ibang carriage. Ayan. Sinisip po na tayo. Uy, Maserati, oh. Let's hop in my Maserati. So good. Baby, hop in my Ay, Maserati. Aston Martin pala yun. Kagala sila mga aso. Kasama nila yung amo nila. Parang ganun din kami ni Carol, ginagala niya ako. Parang niya akong aso. Kulang ko na lang tali. Ano naman ako, team naman ako, kaya kahit di natalian. Ano masasabi mo, Carol? Nag-enjoy ka ba sa pamamasyal natin? Nakakuha kasi siya ng bagong profile picture, kaya masayang-masaya ngayon. Diba, Carol? Very happy. Si Carol, mahilig niya manood ng mga cooking video kasi gusto niya talaga. Pangarap niya maging chef balang araw. Kaya talagang laging subsub yan sa kusina, tsaka laging basa ng cookbook yan. Ewan ko ba, hindi niya ina-actual. Mahilig lang siya magbasa. Kaya pag sinabi mo, recipe for adobo, 1 kilo, nasabihin ni Carol, oh, that's 20 millimeter, 20 ounce of soy sauce. Alam niya yung mga bawat theoretical recipe. Ang Land Cruiser dito, ginagawa nilang Fortuner. No? Sa ating bira lang yung naka-LC. LC 400, LC 300. Dito parang ginagawa lang nilang normal na SUV. Ewan ko ba? Kasi mayayaman sila. Sa atin, pagka naka-Land Cruiser ka, di ba? Kung di ka politiko, businessman, o isang celebrity. Dito kahit mga normal na tao, naka-luxury car. Siyempre, luxury SUV na yun, di ba? Yung LC. Pero ang gusto ko pangarap kong bilhin dito, tol, yung Jeep Wrangler. Yan. Pag nakabili tayo, ibig sabihin, narating ko na. I'm living the dream, baby. Pagka nakabili tayo ng Jeep Wrangler, siguro pagka nagkaroon tayo ng resto, yun natin panghakot natin ng minudo. Say something, hinihingal na ako. Ayan, kasi pag first day ng day off ko, usually minum akong Red Bull para talagang ganado. Tight agad. If you believe in it, then anything is possible. Tight agad. Ganado. Kung saan kami pupunta, pwede. Diba? Ito na yung Harbor Bridge ulit, tol. Yung nilakaran natin kanina. Ayan. Isa sa mga iconic na tulayan dito sa Australia, yung Harbor Bridge na yan. Kaya yung parang nagdudugtong doon sa dalawang territory ng CBD at Northern Territory. Northern Beaches Territory. Kasi iba yung Northern Territory. Dito tayo sa New South Wales. Yan. Kasi may mga kanya-kanya ditong state o territory na bukod-bukod na kanya-kanyang parang tuturing mo na state. Parang gano'n, may mga kanya-kanyang distrito. Kumbaga, may tuturing mo na itong New South Wales, yung parang, kumbaga, parang Manila, gano'n. Tapos yung Melbourne, matuturing mo na parang mga Cebu, gano'n. Yun, kanya-kanya na mga city, pero lahat sila ay talagang progresibo. Ito siguro, may hambing mo to, tol, itong Harbor Bridge. May hambing mo to sa Golden Gate o Golden Bridge ng San Francisco sa Amerika. Ganda, no? Mahal siguro na gastos dito, tol. Kasi talagang solid na steel yung ginamit o mga reinforced concrete na merong steel sa loob para mas maging matibay. Hindi ko sigurado kung gaano katagal na to, itong tulay na to, pero mukhang makaluma pa yung kanyang disenyo, kaya mukhang matagal na to. Gaya niyan yung mga pillars niya, oh. Tingnan niyo. Diba? Sabi doon sa napanood ko, may lugar ka dyan, certain lugar ka, isa sa mga pillar niyan, pwede mo akyatin. Na parang yun yung dating nagsisenyas o parang light tower ng mga barko na dumadaan. Pero hindi ko sure dyan kung alin dyan sa lugar na yan. Pero for free daw yun. Pero hindi natin siguro maaakyat yan sa ngayon kasi pagod na. Tignan niyo yung mga ibang klaseng mga bato, tol, na ginamit sa tulay. Di ba? Oh, ha? Naalala ko talaga dito yung yung mga bricks sa pinuntahan namin sa United Kingdom. Ganito. Kasi siyempre colonized din sila ng ng mga British colony. Kaya yung mga structural nila design ay parehas ng may hambing mo sa United Kingdom kasi yung mga bricks na mga premiado mga bato inadapt nila rito yung teknolohiya nung panahon nila. Kaya yan, ganyan ang naging itsura nung kanilang mga structure na talagang alam mong tatagal. Dito parang hotel to, sila Mano. Mga baksyonista.
Marami rin kasi dito mga bakasyonista na tumitira malapit dito o nag-i-stay pansamantala. Dito lang, malapit sa city. Kasi maraming nakapaligid na hotel dito na pwede ka mag-stay kung medyo may budget ka. Pwede ka mag-rent tong overlooking ng Opera House o itong Harbor Bridge. Marami kang makikitang ano dito, mga bahayan o mga property na pinapaupahan. Ayan, pakita sa inyo, tol. Tingnan nyo naman. Dito, malamig. Palamig, oh. Talagang kumusa na si Carol. Hawakan yung kamay ko. At sweet Baka naman ngayon, ang lamig na. Opera House. Opera House. Parang pag matagal ka na rito, tol, siguro. Kami, na-amaze pa rin kami. Hindi namin sure kung matagal ka na rito, ma-amaze ka pa rin. Imagine mo, kung mga 10 years na tayo dito, pupunta tayo sa Opera House, ma-amaze ka pa rin dyan. Kakaiba kasi, no? Parang, 10 years ago, ma-imagine mo punta tayo rito. Kunwari, ilang ka na ba ngayon? 23. 23. Oh, sabihin mo. 33. Sabihin mo, 10 taon nakaraan. Oh. May imagine mo dito tayo titira. Hindi, no? Kahit ako hindi ko na bivisualize yung sarili ko na makakarating dito. Dati kasi sabi ko, okay na mamuhay sa yung barko, may pagkakabuhayan na maganda rin yung kita. Na kahit papaano naman talagang nasusustain naman yung pangangailangan, lalo na kung magpapamilya. Okay na sa barko. Pero sabi ko sa sarili ko na may opportunity, di ba? Why not? Well, lagi nga sinasabi ng kuya ko, pag may opportunity na dumating sa'yo, i-grab mo lagi. Kasi kung hindi mo i-grab yan, ibang taong gagrab niyan. Makikita mo yung pangarap mo na iba yung gumrab. Ewan ko kung maganda ba yan, pero parang kung magiging agresibong kung career person, ma-appreciate mo yan, yung aral na yun. Baga, yung opportunity habang nandyan, habang kaya mo, grab mo lang, grab. Kaya yung naging mindset ko nung laging sinasabi sa akin ni kuya yun, kahit nung nagbabarko pa ako, grab mo. Kaya nung may parating na promotion, na tutulungan tayong ma-promote, sabi ko, kaya ko kaya na ganun lagi. Kaya ko kayang gampanan yung chip ko. Kaya sige lang. Pag di kaya, wag. I-quit pag di kaya. Pero kayanin hanggang kaya. O di, na-survive ko naman, di ba? Kulang-kulang 8 years din akong naging chip cook. Tas mesman, barko rin. Sabi ko, barko, kaya ko ba yun? Sige lang, wala mo mawawala eh. Tas dito naman sa Australia, sige, push lang. Kung dumating, awa ng Panginoon, ilang buwan din naman. O, tas pero previously, nakabalik tayo dito. Kaya ayos na ayos pa rin. Kaya tingnan nyo. Makikita nyo pala sila mga Pinoy. Pinoy ba? Bakit English? Kahapon ba naman kumain kami sa sa restaurant na kain kami. Di ako naman parang medyo ibot-ibot. Kain kami ng may kinain natin, dinuguan. Minudo. Tapos yung paksiw, tsaka yung sisig. May mga pagkain Pinoy, restaurant. May pagtayo namin, may uupo. Binano ko, si accent ba naman ako? Sabi, is this Thailand? Ba? Sabi ko, grabe, si accent ako. Sabi ni Carol, tawag ka. Hindi ko alam sasabihin ko kasi bihira ka makaano ng parehas ng ilong natin na accent. Sabi ko, no. Di, push. Ba, pag upo, umorder. Isang sisig na po. Ay, naku. Sabi ko, baka napagkamalan akong Korean, kaya in-English ako, no? You want my destiny. Carol, Korean, kumakain ng dinuguan. Ba, gusto mo picturean kita? Picture na, hindi. Isa pa. 1, 2. Gusto mo? Hindi na. Yapa. Barko ko yan eh. Nakangiti naman yung dalawang mata mo. Nakangiti nga sa amin. Sabi siguro, what a lovely couple. What a small nose couple. Ang ilong ko kasi, ang function talaga niya, hindi naman pang dog show. Pang lang yung ilong ko, panghinga lang talaga. Kaya pagka may sipon, hindi na nagpa-function yung isa. Kaya siguro ginawang dalawa yung butas ng ilong para pagbarado yung isa. Meron ka pang isa. Pumunta pa
tayo Wanna sa see? Martin. Dapat English tayo kasi para makapractice tayo ng IELTS natin. Where are we going? Bakit na lang tayo mag-English? What? What are you saying? Kailangan kong mag-English sa bahay. Carol, I'm hungry. What do you want to eat? Nakadap ko na, tol. Nakadap ko na. Ito na talaga. Carol, I feel cold. Oh, Carol, I feel hot. You are hot. Baka meron kang labno. Mommy, I feel hot. You are hot. It's time for Cool Fever. The soft, cushiony cooling gel quickly absorbs and helps disperse heat. So how do you feel now? Cool and comfy. Cool Fever when your child feels hot. And try Cool Fever for adults. Sir. Sorry, what? Pagka nag-accent ako, nagpa-practice ako accent, kausap ko siya. Hindi ako maintindihan. Kasi parang hindi lang ako pumupulipot. Pero pagka English na normal, yung parang mga reporter sa atin, hindi mo naman maririnig uma-accent yung mga reporter sa atin, di ba? Kahit nag-English, maayos naman. Parang ganun lang, normal lang na conversational na English. Okay na, wala na accent to. Kasi mahirap gayahin yung accent nila rito. Parang nagmumukhang trying hard yung yung gumagaya. Parang Pinoy, yung halimbawa, we're going to Opera House to see the beautiful view. Ganun lang. Kasi pag sinubukan, unless siguro talagang magaling mag-communicate. Pero pag mga kagaya natin, mga normal na tao, di kaya. Ako, hindi lang ako pumipilipit. Kaya yung basta normal na salita, basta nag-i-English, okay na. Kung nagayahin yung punto nila. Bah, ganda dito, Carol. First time. First time natin nakarating dito. Ito yung sa likod ng... sa gilid. Ay, hindi. Kaya tayo hindi nakakapunta dito kasi usually may nakapark dyan na di ba? Na passenger. Oo. Kaya hindi natin tanaw yung Opera House dyan. Pwede tayo mag-picture dito. We should take a seat here and we'll take a picture. We'll take a picture together with you. Paano ba? Ay, video to eh. Teka, mamaya ulit ulit. Yun, so tuloy na uli yung gala natin. So, ano yun? Ayan, ano yan? Gangway yan. Ayan yung extension ng gangway nila, napaka-komportable. Sa mga hindi nakakalam, yung gangway ay yun yung hagdan na binababaan ng mga nasa barko. Na para mas madali, meron silang hagdan. So ito yung gangway nila, parang sa platform papuntang pag magbo-boarding ka na sa aeroplano. Ganun yung itsura ng gangway nila. Yan, kumbaga parang pagdating mo pa lang dito, makapunta ka lang dito, rewarding na, yung mga ganitong bagay, yung ganitong panahon, ganitong pamumuhay, napaka-rare na may experience ng nakatira sa atin. Kumbaga parang blessing na rin yun na dito kami. Kumbaga parang na-experience naman namin yung pamumuhay dito sa Australia. Na maganda yung buhay dito. Kaya kung nagbabala kayo rito na dito magtrabaho, habang bata pa kayo, pursuit nyo. Mayroon ko yung plano, tuloy nyo na pumunta rito kasi iba yung buhay dito, tol. Iba yung pamumuhay. Talagang malayo sa pamumuhay natin sa Pilipinas. Pero syempre, maganda pa rin yung buhay natin kung yun yung nakasanayan natin. Sarap pa rin sa atin. Malang dito kasi yung mga bagay na hindi pa natin naranasan sa atin. Dito mo mararanasan. Lalo na kung nasa lower tsaka middle class ka lang sa atin. Talagang ma-appreciate mo yung lifestyle dito. Nga lang, mahal nga lang, tol. Yung Mahal, guys. Ang safeguard, 90 pesos. Kumbaga, real talk. Mahal talaga dito, tol. Mahal yung pamumuhay dito. Makakabawa sa malaking fraction ng sahod mo yung lifestyle dito. Pero kumbaga, yung lifestyle namin dito parang walang yung kumbaga, hindi, yung lifestyle natin dito, parang lifestyle ng mayaman sa atin, gano'n. Kasi parang yun na yung norm dito eh. So, kahit hindi namin gusto na mamuhay ng gano'n, talagang yun yung normal na pamumuhay dito. Kaya mag-adapt tayo. Hindi ka rin naman kakapos na. Oo, kahit malaki yung mga bills mo, lifestyle dito, kung plano mo mag-invest sa atin, hindi ka rin maargabyado kasi makakaipon ka. Sabi ni ate Yan, contemporary art. Kagaya niyan, yung mga ganyang bagay na sa atin, mga free, di ba? Mga Pinoy tayo, mahilig tayo sa libre. Yung mga bagay na may experience ng lokal dito, may experience mo rin. Yung mga bagay na nabayaran mo, yung mga yung price na binabayaran natin sa malaking tax dito. Yung mga bagay na
maayos na transportation. Ayun, yung maraming park, beach, libre. Ayun, yung mga privilege ng pagtira rito. Pero yung price na babayaran, yun, kalakip na yun doon. Nakakayak yung tax si Carol. Nakakait ng tax. Binibilang na agad yung sisiw, di pa napipisa. Pagkatingin niya na payslip niya, puro tax, laki. Mali pala. Kaya pala ng tax. Sobrang malaki. Bagay yung disposable money na. Ay tuturing mo na parang contribution mo lang dito. Ayun kasi yung catch nun tol na kumbaga meron kang bagay na magbe-benefit ka. Talagang merong price yan na kailangan bayaran na bago mo makuha yung ganung klaseng magandang bagay, kailangan talagang pay ka ng price. Yung mga kinakailangan na maging obligasyon mo, talagang kailangan yun, nagampanan mo. Kasi kakaiba yung pamumuhay dito. Marami rito mga estudyante, Pinoy tol. Maraming Pinoy na estudyante rito, pero mahalata mo sa kanila, karamihan, mga anak mayan. Makaganda yung buhay siguro sa atin. Alam mo naman sa tao yung hindi naman sa pagiging mapanghusga. May makikita mo naman sa tao, yun yung mga may kaya sa atin. So yun, ihi muna tayo tol kasi hinihingal ako salita ko. Tol, subscribe naman kayo sa YouTube ko para sabay-sabay tayong mamasyal at mapagsalu-saluhan natin kung ano yung mapapasyala natin dito sa Down Under. Bye-bye! Thank you, Tol!